Ang kwentong inyong maririnig ay pawang katang isip lamang. Anumang pagkakahawig sa mga tauhan, lugar ng pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Kumusta ka na, kaibigan? Ako pong muli ang inyong Professor M na maghahatid sa inyo ng isa na namang kwento ng katatakutan. Pero bago natin simulan ang ating kwento, gusto ko kayong imbitahang i-like at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating kwento. At sa ating tampok na kwento, labis ang kalungkutang natin ng mag-asawang Arthur at Sarah sa pagkabulag ng kanilang pinakamamahal na anak. At dahil sa labis na pagkahabag ng ama ng bata, hindi ito tumigil upang muling makakita ang anak. Ngunit sa isang maling pamamaraan. Halina kayo at ating tuklasin ang lihim sa Mga Mata ni Eunice. Doktor, kumusta ho ang anak ko? Tagumpay ang operasyon, Mrs. Salamat po. Maghihintay na lamang tayo ng konting panahon at sigurado makakakita na ang anak niyo. Salamat po. Diyos ko. Hayop sila. Kung sino man ang may kagagawa nito sa anak ko, sana magbayad sila! Delphine! Delphine, tama na! Tama na! Nakakaya sa mga nakikipaglamay. Baka sabihin nila tayo pa ang nanggugulo. Hindi ko lang kasi matanggap ang nangyari sa kanya. Masama ang loob ko, Melissa. Alam mo kung gaano ko kamahal si Karen. Pareho lang tayo, Delphine. Anak natin siya. Kaya kung masakit sa'yo, higit ako. Dahil ako ang ina niya. Sana hindi sila matahimik. Sana parusahan sila sa kanilang ginawa. Saya-saya ko, Arthur. Ngayon, normal na ang kalagayan ng anak natin. Ako man, Melissa. Maligaya ako. Mami! Daddy! Oh, anak. Pagod ka na sa paglalaro? Hindi po! Bakit? Kasi po, kinukulit po ako ng bata. Ha? Sunod na sunod po sa akin. Bata? Sinong bata, anak? Saan? Anak, sarado ang gate natin. At hindi basta-basta makakapasok ang sino man. Kaya sinong bata ang sinasabi mo? Ayun po! Ha? May naglalaro sa swing. Di naman siya nakakita. Kasi wala siyang mata. Melissa, hawak mo na naman ang larawan ng anak natin. Hindi ba usapan natin kapag nailibing na siya, kakalimutan na natin ang nangyari? Lagi ko siyang naaalala, Delphine. Pilit ko mang iwaglit siya sa isip ko. Lagi namang nagsusumiksik sa isip ko ang mukha niya. Akin na ang larawan niya. Itatago ko na. Delphine, wag. Wag muna, na tayo. please. Wag muna. Ibigay mo na sa akin yan. Matutulog na tayo. Akin na. Itatago ko na ito. Ha? Delphine, Melissa, bakit may dugo ang larawang ito?
Nasugatan ka ba? Hindi. Wala. Paano naman magkakaroon ng dugo yan? Akin na, patingin nga. Oh, eto. Tingnan mo. Delphine, may dugo nga. At parang galing ang dugo sa kanyang mga mata. Nakapagtataka naman yata ang sinabi mo, Delphine. Dugo sa larawan ng anak mo. Imposible naman. Totoo ang sinasabi ko, pare. Alam mo, kung maririnig lahat ng iba nating kaopisina ang sinasabi mo, makapagtawanan ka lang dahil hindi sila maniniwala. Kaya ba pinagtatawanan mo ako? Dahil hindi ka naniniwala? Pare, sorry ha. Pero talagang mahirap paniwalaan ang sinasabi mo. Gusto mo bang patunayan ko ang sinabi ko? Paano? Dinala ko ang larawan ng anak ko dahil inaasahan ko nang hindi niyo ako paniniwalaan. Nasaan? Eto, tingnan mo. At ikaw nang humusga. Delphine. Anong masasabi mo? Hindi ba totoo? May dugong dumadaloy buhat sa mata ng anak ko? Pare, sigurado ka ba? Anong ibig mong sabihin? Wala naman ako nakikita kundi ang maamong mukha ng anak mo. Tingnan mo. Walang dugo. Malinis. Wala nga. Paano? Imposible. Niloloko ba kaming dalawa ni Melissa ng aming mga paningin? Nasaan ang dugong nakita namin kagabi? Nasaan? Imposible namang sabay tayong nananaginip kagabi, Delphine. Tandang-tanda ko. Kahit na mga pinag-usapan natin. Kinuha ko pa nga yung alarm clock at sinet ko pa. Kaya nga maaga ka nagising para pumasok sa trabaho, di ba? Oo nga, Melissa. Hindi tayo nananaginip kagabi. Totoo ang lahat. Pero paano nangyari? Na ang dugong nakita natin kagabi, wala na ngayong umaga. Delphine, hindi kaya nagpaparamdam lang ang anak natin? Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang kanyang kamatayan. Hindi pa rin nahuhuli ang mga salarin. Maaari, Melissa. Pero alam naman niya. Hindi tayo tumitigil sa pag-follow up sa kaso niya. Ginagawa naman natin ang lahat, hindi ba? Oo, kaya lang baka hindi pa sapat para sa kanya. Baka kulang pa ang ginagawa natin. Melissa, kung totoong nagpaparamdam ang anak natin, gusto ko siya makausap. Gusto kong magpakita siya sa akin at sabihin kung sino ang dapat managot sa kanyang pagkamatay. Yun na. Arthur, gising. Arthur. Bakit? Si Eunice. Tinatawag tayo. Mami! Daddy! Tulungan niyo po ako! Bakit siya sumisigaw? Hindi ko din alam. Halika, punta natin ang anak mo. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Anak, bakit ka sumigaw? May masakit ba sa'yo, ha, anak? Opo! Kasi yung bata, kinagat ako. Ha? Anak? Anong bata? Sinong bata? Yung po nangungulit sa akin kanina, yung walang mata. Ano? Ito nga po, tignan nyo. Ang sakit-sakit. Arthur, tingnan mo ang binti ni Eunice. Ano yan? May sugat na parang kinagat ng isang bata? Hello? Stella. Si Arthur ito.
Ah, Sir Arthur, kayo pala. Napatawag ko kayo. Pwede ba tayong magkita? Bakit ho? May mahalaga tayong pag-uusapan. Kailan tayo magkikita? Ngayon na, ihintayin kita sa restaurant na huli nating kinainan. Hindi ka na yata natutulog, Sela. Halos namamaga ng mga mata mo dahil sa eyebag. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Wala, sir. Hindi lang talaga ako makatulog. Ano ba pag-uusapan natin? Alam mo, nababahala ako sa mga nangyayari sa anak ko. Oh, bakit, sir? Ano ba nangyayari sa kanya? Mula nang makakita siya matapos ng operasyon, kakaiba na ang mga nangyayari. Oh, Sela, naniniwala ka ba sa multo? sir? Hindi kaya multo ng batang yun ang gumugulo sa anak ko? Ano sa palagay mo, Sela? Ikaw na naman. Salbahe ka! Bakit mo yung ginawa sa akin? Bakit? Lumayo ka! Umalis ka! Patahimikin mo na ako! Hindi! Sinaktan mo ako! Pinatay mo ako! Kaya dito lang ako! Di kita papatahimikin! Kahit kailan! Tama na! Ayoko na! Tigilan mo na ako! Tigilan mo na ako! Tigilan mo na ako! Ah! Ayoko na! Ayoko na! Ah! Happy birthday, anak! Para sa yung mga bulaklak na yan. Alam ko, magugustuhan mo ito. Kaya binili ko. Teka, sandali ha. Aalisin ko lang mga dumi sa kanyang puntod. Ang kandila, Delphine. Sindihan na natin. Oo, ako na. Melissa. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Pero kailangan kong tatagan ang sarili ko at tanggapin ang mga nangyari para sa katahimikan ni Karen. Tama. Nagpunta tayo dito para alalahanin ang kanyang kaarawan. Kaya lang, iba na ngayon. Hindi na natin siya kasama. Pero ganun pa man, sana maligaya siya saan man siya naroroon ngayon. Mama! Melissa, bakit? Delphine, narinig mo yun? Ang alin? Boses ni Karen. Ha? Tinawag niya ako. Naririto siya, Delphine. Naririto siya. Ano? Hindi ako maaaring magkamali. Boses niya ang narinig ko. Boses ng anak ko yun. Melissa, baka iniisip mo lang siya kaya ganun. Patay na ang anak natin. Wala na siya. At hindi na siya babalik pa kahit kailan. Nakakalimutan mo na ba yung dugo sa larawan ni Karen? Ha? Ngayon sabihin mo, hindi ka ba naniniwalang naririto si Karen? Hindi ka naniniwalang naririto ang anak ko? O ano? Okay ka na? Oo, okay na ako. Baka hindi ka na makakain yan. Puno na ng tubig ang tiyan mo. Sayang naman ito mga in-order natin. Eh di, pabalot na lang natin yung iba. Sa bahay na lang natin kainin. Oo, sige. Sige po, Daddy. Oh, Delphine. Ha? Yung bata.
Karen. Anak ko. Delphine, nakita mo ba? Naramdaman mo ba? Yung bata, habang nakatingin sa atin, pakiramdam ko, siya si Karen. Ang kanyang mga mata, parang ang anak natin. Oo, naramdaman ko rin. Ang akala ko nga siyang nakita ko. Sandali. Melissa, bakit ka tumayo? Saan ka pupunta? Pupuntahan ko yung bata. Gusto ko siyang kausapin. Ha? Iba ang nararamdaman ko sa batang yan, Delphine. At parang may humihila sa akin para lapitan siya. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Gusto ko siyang yakapin. Parang Delphine, ang lalim yata ng buntong hininga mo at napakatahimik mo. Wala sa trabaho ang konsentrasyon mo. Ano bang iniisip mo? Julian, baka pagtawanan mo na naman ako kung sasabihin ko sa'yo. Tungkol na naman ba sa anak mo? Bakit? May nakita na naman ba kayong dugo sa kanyang larawan? Hindi. Ibang bata ang iniisip ko. Pare, malabo yata. Kung hindi si Karen ang iniisip mo, sino? May iba ka pa bang anak maliban sa kanya? Wala. At kailanman hindi ako natukso sa iba. Mahal kong pamilya ko. Kung gano'n, bakit? Ibig ko sabihin, bakit mo iniisip ang ibang bata? May nakita kaming isang batang babae sa restaurant kahapon, Julian. At pareho ang naramdaman namin ni Melissa. Pakiramdam namin, siya ang namatay naming anak. Ibig mong sabihin, nabuhay siya sa ibang katauhan? Paano? Ewan ko. Ang totoo, napakalayo ng hitsura niya sa anak ko. Oo nga't maganda rin siyang bata, pero ano? Kapag tinititigan mo ang kanyang mga mata, wala silang pinagkaiba ni Karen. Siya ang nakikita ko sa batang yun. Ang anak ko. Sabi mo, anak, niyakap ka ng isang babae sa restaurant? Opo, Mami. Nagulat nga po ako Tsaka si Daddy. Tapos, yung babaeng kasama ng lalaki, palatingin din sa akin. Tinitignan niya yung mga mata ko. Tapos nakita ko, umiyak silang pareho. Ha? Bakit kaya ganun? Bakit, anak? Parang matagal ko na sila kilala. Kasi, pag nakatingin ako sa kanila, may naalala ako. Ha? Anong naalala mo? Nung naglalaro kaming tatlo, parang alam ko nga po kung saan po sila nakatira Tsaka yung bag na dala ng babae, may nakasulat sa loob nun Nakasulat? Opo, may nakasulat dun. Yung I love you, Mama, from Karen. Sigurado ka? Opo, Mami. Gusto nyo, punta ulit tayo dun. Tanungin natin yung babae para malaman niyo po kung tama sinasabi ko. Gusto niyo po, Mami? Kanina pa tayo dito nakaupo. Ubus na rin ang pagkain in-order natin. Pero tingin ko, hindi na babalik pa ang batang yun. Maghintay pa tayo ng ilang sandali, Delphine. Baka sakali, makita ulit natin siya. Melissa, marami pa naman pagkakataon. Bumalik na lang tayo sa ibang araw. Sige, ikaw ang bahala. Dito po tayo. Delphine, ang bata! Naririto siya! Oo nga. Nakatingin siya sa atin. Ayun, Mami,
Yung babae. Tayo din yata ang sadya nila. Saan po natin sila? Papunta sila dito. Magandang araw sa inyo. Good morning po. Maupo kayo. Salamat. Siguro tataka kayo kung bakit lumapit kami sa inyo ng anak ko. Ako nga pala si Sarah. Kayo yung sinasabi ng anak ko na nakausap at yumakap sa kanya kahapon? Kami nga. May gusto sana akong itanong sa inyo. Sa'yo, Melissa. Ano yun? May nakasulat ba sa loob ng bag mo? Ha? Oo. Bakit mo naman naitanong? Sabi ko na sa'yo, Mami. Di po ba nakalagay dyan, I love you, Mama, from Karen? Oo. Yun nga ang nakasulat sa loob ng bag ko. Isinulat yun ng anak ko nung nabubuhay pa siya. Paano mong nalaman? Ewan ko po. Basta alam ko, yun nakasulat dyan. Anak? Anong hiwaka ito? Bakit parang bigla akong kinutuban? Melissa. Hindi po ba? Kapag dumadating kayo sa bahay nyo, nilalagay niyo yung bag nyo sa ibabaw ng cabinet nyo. Isa-isa niyo nilaalis yung mga laman yan. Tapos, mapasok kayo sa kwarto ng anak nyo. Oo. Yun nga ang ginagawa ko. Eunice, paano mong nalaman ng lahat ng yun? Sino ka ba talaga? Ako po ito, Mama, Papa. Karen. Anak! Sandali lang ho. Bakit niyo naiiyakap ang anak ko? Hindi mo ba narinig? Tinawag niya kaming mama at papa. Siya ang anak namin. Siya si Karen. Nababaliw na ba kayo? Anak ko siya. Hindi kami nababaliw. Siya ang anak namin. Siya si Karen. Bitawan niyo ang anak ko. Ang anak ko. Mrs. Sandali lang. Mrs. Hindi pala ako dapat pumayag na pumunta sa lugar na ito. Dahil baliw ang mga tao naririto. Kayong mag-asawa, mga baliw kayo. Bakit ganon, Delphine? Sino ba talagang batang yun? Bakit ganun na lang ang nararamdaman natin para sa kanya? Hindi ko alam, Melissa. Maging ako man, naguguluhan sa nangyayari. Kung bakit parang pakiramdam ko, hindi iba ang batang yun sa atin. Delphine, alamin natin kung taga saan ang batang yun. Gusto ko ulit siya makita at makausap. May gusto pa akong malaman sa kanya. Oo, bukas na bukas din. Hahanapin ko siya. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung saan siya nakatira. At kung ano ang kaugnayan niya sa buhay natin at sa ating anak. Ikaw na naman. Di ka ba naaawa sa akin? Tignan mo ako. Ang mga mata ko. Hindi. Huwag mong iharap sa akin ang mukha mo. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka. Maawa ka sa akin. Ibalik niyo na ang kinuha niyo. Ibalik niyo na. Layan mo ako. Tingnan mo na ako. Tigilan mo na. Panaginip. Napanaginipan ko na naman ang batang yun. Bakit ayaw niya ako tigilan? Hirap na ako. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Umaga na pala. Anong oras na ba? Mag-aalas 4 na madaling araw. Ano yung narinig ko? Parang may naglalaro ng bola. Baka si Liz.
Pinakialaman na naman siguro ang bola ng daddy niya. Pero, bakit ang aga niyang nagising? Mabuti pa. Bumangon na ako. Tulog na tulog pa rin si Arthur. Makalabas na nga ng kwarto. Aba, ayun nga si Eunice. Nakatalikod siya habang nilalaro ang bola. Lalapit ako. Eunice, anak, bakit ang aga mong nagising? Kinakausap kita. Anak, bakit ka umiiyak? Humarap ka nga sa akin. Halika nga dito. Hindi ako anak niya! Ha? Diyos ko, hindi. Ah! Lisa, ang telepono, sagutin mo. Bakit ako? Oo na. Ito na lang, sige na, Han. Please. Sige na nga. Sobra naman kasi ito kung matulog. Kabangon na. Aga-aga naman kasi nistorbo nito. Sino kaya itong tumatawag? O na, andyan na. Hello? Hello? Sino to? Ba't hindi ka sumasagot? Hello? Ba't? Sino bang... Hoy, nanloloko ka ba? Huwag ka nga mambubwisit ha. Kaya aga-aga nangiistorbo ka. Bakit kayo nagagalit, Mama? Ayaw niyo akong kausap? Oh, Karen? Anak? Hello? Karen? Anak? Hello? Hello? Wala na. Ibinaba na. Pero boses niya yung narinig ko. Si Karen. Siya yun. Hindi ako maaaring magkamali. Diyos ko, ano ba nangyayari? Bakit lagi siya nagpaparamdam? Oh. Hello? Karen? Anak? Melissa, ako ito, si Julian. Ha? Bakit mo ba ibinaba ang telepono kanina? Galit ka ba? Ikaw ang... Ako ang tumawag. Ano? Bakit naman Karen ang itinawag mo sa atin? Huwag mong sabihin, tumatawag na sa inyo. Pwede ba? Huwag mo akong pagtawanan. Kung si Delphine ang gusto mo makausap, mamaya ka na tumawag. Tulog pa siya. Bye. Sandali lang, Mel. Maghanap ka ng kausap mo. Wisit. Sino kaya yung kausap ni Arthur sa gate? Bakit hindi niya pinapasok? Mabuti papuntahan ko. Huwag niyo siyang puntahan. Salbahe siya. Ah? Eunice, anak? Anong sabi mo? Po, wala po, Mami. Hindi naman ako nagsalita. Ha? Parang narinig ko na may sinabi ka. Si Mami, parang nananaginip. Nakaupo lang ako dito Wala naman ako sinasabi. Ganun ba? Siguro nga. Akala ko lang. Guni-guni ko lang ba yun? Ah, ewan. Puntahan ko na nga lang si Arthur. Sige sir, alis na ako. Sige. Aba, bakit bilang umalis yung kausap ni Arthur? Nakita lang akong papalapit. At parang namumutla. Natakot pa siya sa akin? Bakit? Nakakatakot bang itsura ko? Pero parang pamilyar siya sa akin. Nakita ko na siya. Pero saan? Bakit ganun ang naramdaman ko kanina? Bigla ako natakot nang makita ko yung anak ni Sir Arthur. Ibang-ibang tingin niya sa akin. Napakatalim at
Hindi ko matagalang tingnan. Sandali lang. Anong? Bakit ka namamadali? Saan ka pupunta? Ikaw? Bakit ka nagulat? Hindi ka dapat sumunod sa akin. Baka hanapin ka ni Sir Arthur at ng mami mo. Tiyak, mag-aalala sila sa'yo. Hindi nila ako anak. Ha? Ako si Karen, ang pinatay mo. Hindi! Hindi! Ay, ano ba? Dahan-dahan naman. Ano ba nangyari dun? Nagsisisigaw tapos biglang tumakbo. Sinong kausap nun? Baliw siguro ang taong yun. Arthur? Pwede ba tayo mag-usap? Oh, Sarah, tungkol sanang pag-uusapan natin. May inililihim ka ba sa akin? Inililihim? Bakit ka naman nagtatanong ng ganyan? Yung taong kausap mo kanina. Sino yun? Ah, yun ba? Wala yun. Nagtatanong lang siya. Siya bang dahilan kung bakit sinasabi mong may inililihim ako? Nagtatanong lang ako. Hindi ko sinabi. Oh, ganun din yun, Sarah. Pero parang nakita ko na siya. Ha? At kung hindi ako nagkakamali, dun ko siya nakita sa ospital. Siya yung kausap mo. At ng doktor bago operahan si Eunice. Sino siya, Arthur? Sarah. Bakit hindi ka magsalita? Sagutin mo ang tanong ko. Nagduda si Ma'am Sarah, sir. Anong sagot niyo sa kanya? Sinabi ko, baka nagkataon lang. Baka sabay lang tayong may itinanong sa doktor. Pero sinabi kong hindi kita matanda. Ganun ba? Oh, Sela, kung maaari, wag ka nang pupunta sa bahay namin. Sige sir, kayong bahala. Oh, siya nga pala. Napapansin ko, bakit masyado ka na yatang nangangayayat? Hindi naman ganyan ang katawan mo nung baka nakaraang araw. Sir, naniniwala ka bang may multo? Ano? Sela, bakit ka naman nagtatanong ng ganyan? Dahil yun ang nararanasan ko, sir. Ha? Pinaprank mo ba ako? Hindi. Di ba, minsan ka na rin nagtanong sa akin ng ganyan na hindi ko sinagot? Oh, natatandaan mo pa pala. Wala yun sa loob ko. Nagtanong lang ako. Pero ang totoo, hindi ako naniniwala. Huwag mong sabihin sa akin na minumulto ka. Oo, sir. At totoo, minumulto ako ng batang napatay ko. Ano? At kaya ako nangangayayat ng ganito. Dahil ayaw niya ako tigilan. Sir. Tama na, Sela. Okay, sige. Naniniwala na ako. Minumulto ka. Oh, ano? Okay na. Hindi ka seryoso, sir. Bakit naman ako magseseryoso? Hindi totoo ang multo. Siguro nakukonsensya ka lang kaya nakakapagsalita ka ng ganyan. Kalimutan mo na mga nangyari. Hindi makakatulong yun sa'yo. Ikaw rin, kapag patuloy mo sa ginisip, baka isang araw, babalitaan ko na lang, nagpakamatay ka na. Sir. Hello? Sino to? Hello? Bakit hindi ka sumasagot? Sino to? Ma'am Sarah? Ako nga. Sino ka? Sela ho. Sinong Sela? Wala akong kilalang Sela. Ako yung nakita mong kausap ni Sir Arthur sa may gate noong isang araw. Ha? Pwede ba tayong magkita, ma'am? Bakit? May gusto akong sabihin sa inyo. Tungkol saan? Saka ko na lang sasabihin kapag nagkita na tayo. Nakakarating ba kayo? Sige. Sabihin mo kung saan at kung anong oras.
Darating ako. Salamat. Salamat ho kung ganun. Pero may papakiusap ako sa inyo. Ano? Wag niyo pong ipapaalam kay Sir Arthur na magkikita tayo. Makakaasa ba ako, Ma'am Sarah? Ngayong tapos na tayo kumain, pwede na nating pag-usapan tungkol sa sinasabi mo. Oo, ma'am. Simulan mo na. Makikinig ako. May kinalaman ho ito sa anak nyo, ma'am. Kay Eunice? Oo, sa asawa nyo. Bakit hindi mo pa simulan? Gusto ko nang pakinggan kung ano man ang sasabihin mo. Sige, pero sana huwag kayong mabibigla sa malalaman nyo. Makinig ho kayo. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Gabi na. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Sandali lang, huwag mong talikuran kapag kinakausap kita. Bakit mo ako sinampal? Ikaw bang may ganang manampal sa akin? Oo, dahil sa mga kasinungalingan mo. Anong... Bakit mo nagawa yun, Arthur? Teka, ano bang sinasabi mo? Nagpapatay ka ng tao para lang makakita ang anak mo. Paano mong nalaman? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman, Arthur. Napakasama mo. Napakahayop mo. Wala kang konsensya. Okay. Ginawa ko yun dahil sa kagustuhan kong makakita ang anak natin. Dahil sa kagustuhan kong makabawi sa kanya. Ako ang naging sanhi kung bakit siya nabulag. Dahil sa isang car accident, sa kapabayaan ko yun. Lasing ako na magmaneho kasama si Eunice. Oo, at ligtas kami pareho. Pero siya ang higit na nagdusa. Masisisi mo ba ako kung naisip ko man ang parang yun? Hindi ko matiis na makita siya sa ganung kalagayan na isang bulag. Sige, sabihin mo nga. Oo, sinisisi kita, Arthur. Dahil walang kapatawaran ng ginawa mo. Pumatay ka ng tao para lang makabayad ka sa kasalanan sa anak mo. Kinasabot mo ang doktor na yun at si Sela para lang gawin ang hindi nararapat. Si Selang? Oo, siya nagsabi sa akin ng lahat. Hayop na yun. Saan ka pupunta? Kay Sela, magtutuos kami ng taong yun. Arthur, bumalik ka dito. Huwag mo na siyang pakialaman. Pabayaan mo na siya. Arthur! Aba, bakit maraming tao sa bahay ni Sela? Isa kayong sampulan siya bangkay. Sarge, anong nangyari? Sino bang namatay? Yung nakatira dyan, si Sela. Nagpakamatay siya. Hindi. Ayaw akong kausapin ni Sarah. Tinitikis niya ako. Pinahihirapan niya ako. Mabuti pa si Sela. Tahimik na ang buhay. Nagpakamatay ang siraulo. Natakot siguro sa galit ko. Pero si Sarah, bakit hindi niya ako maunawaan? Kapakanan lang naman ni Eunice ang iniisip ko. Dapat nga mas matuwa pa siya dahil muling nakakita ang anak namin. Pero bakit pinasasakitan niya ako? Bakit? Bakit biglang lumakas ang hangin? Sinong umiiyak? Naririto ako sa likod mo. Isang bata. Paano ka nakapasok dito, Ineng? Bahay ko ito. Sino ka? Hindi mo ako kilala, pero ako kilalang kilala kita. Tignan mo ang aking muka, ang mga mata ko. Ano? Wala kang mga mata at duguan ang iyong mukha. Kasalanan mo! Ikaw ang may kagagawan nito. Ikaw!
sa'yo. Mawala, katulad ng kasama mo, si Sela. Hindi! Huwag kang lalapit sa akin! Mamamatay ka! Huwag! Hindi! Buti naman at nagising ka na. Anong nangyari? Bakit dito ako nakahiga sa sahig? Bakit hindi mo tanongin ang sarili mo? Uminom ka at pagkatapos mong maglasing, nagsisisigaw ka. Bumangon ka na dyan. Natatandaan ko. Ang bata! Nasaan ang bata? Anong batang sinasabi mo? Yung batang walang mata. Gusto niya akong patayin. Nasaan siya? Sinusurot ka na ng konsensya mo. Walang bata dito. Maliban kay Eunice. Sarah, hindi ako maaaring magkamali. Sinusugod ako ng batang yun, kaya nawalan ako ng malay. Huwag mo akong dramahan, Arthur. Dahil hindi mo ako madadala sa ganyan. Bumangon ka na dyan. At maligo. Init lang ng katawan yan. Ang baho mo. Pero, parang totoo. Lumapit siya sa akin. Sinakalya ako. Ang leeg ko. Masakit. Ano ito? Bakit mahapdi? Dugo. May dugo ang aking leeg. Delphine, maaga kang uuwi. Bakit? Tumawag si Melissa. Bakit daw? Nagpapasama sa akin. May pupuntahan kami. May kinalaman na naman ba yan sa batang nakita nyo sa restaurant? Oo. Kaya lang mula nung huli namin pagkikita, hindi na sila bumalik. Pero nagbabakasakali pa rin kami ni Melissa na muli namin makikita ang batang yan. Delphine, hindi naman sa nakikialam ako, no? Pero gusto ko lang sabihin ito at huwag mo sanang ikagagalit. Oo, sige. Sabihin mo. Ano yun? Gusto ko lang maniwala eh. Talaga? Naniniwala ka na nagpaparamdam ang anak ko? At ang batang nakita namin sa restaurant? May kaugnayan siya kay Karen? Hindi pare. Gusto ko nang maniwala sa usapan ng mga office mate natin. Na ano? Na hindi na normal ang isip nyo. Na nababaliw na kayong mag-asawa. Masarap ba ang kape mo? Sarah, halika. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Hindi na. Ayoko. Heto ang dyaryo. Basahin mo. Bakit? Ano ito? Tingnan mo kung ano nasa headline. Ano to? Si Dr. Peralta yan, hindi ba? Ang umopera kay Eunice. Patay na siya. Pinatay siya. Hindi ba kasabot mo rin siya? Tulad ni Sela? Namumutla ka. Bakit? Natatakot ka? Hindi ito totoo. Totoo. Nariyan ang katibayan sa dyaryong hawak mo. Patay na siya. Hindi ito totoo. Buhay pa si Dr. Peralta. Buhay pa siya! Daddy! Bakit ka narito sa sala? Hindi po ba kayo matutulog? Sino ka? Daddy! Ako to si Eunice! Ang anak niyo! Lumayo ka! Umalis ka sa harap ko! Daddy! Lumayan mo ako! Bakit po? Huwag mo akong titigan ng ganyan! Umalis ka! Daddy! Tigilan mo na ako! Inahabig ko na ang kasalanan ko! Oo! Totoong inutusan ko si Sela na maghanap ng mga mata para sa anak ko. Malas mo lang dahil ikaw ang nakita niya at wala akong kinalaman doon. Wala akong kinalaman doon.
Malas mo lang. Daddy! Hindi ko na gusto ang nangyayari sa asawa ko. Parang hindi na siya normal at natatakot na sa kanyang anak ko. Diyos ko, anong gagawin ko? Si Eunice, lumabas ng kwarto niya. Saan siya pupunta? Bakit niya dinampot ang telepono? Sinong tatawagan niya? Lalapitan ko siya. Eunice, anak, anong ginagawa mo? May tatawagan ka ba? Tatawag ako sa mama at papa ko. Ha? At huwag kang makikialam. Ang mata mo! Hindi! Hindi! Bakit po, Mami? Anak, ikaw ba yan? Bakit po takot na takot po kayo? Ano po na nangyari sa inyo? Ibang nakita ko sa kanya kanina. Wala siyang mga mata at may dugo ang kanyang mukha. Mami? Anak, sorry, nabigla lang ako. Katulad ka na rin kay Daddy? Natatakot na rin sa akin? Hindi, anak. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Diba, sabi ko naman sa'yo, nabigla lang ako. Talaga po? Oo. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi ba dapat sa ganitong oras natutulog ka? Gigisingin na lang kita mamaya-maya para magmerienda. Sige na, anak. Opo, Mami. Ano bang nangyayari nito? Ang telepono. Alam ko, may dinadial siyang number. Susubukan kong i-redial. Alamin ko kung kaninong number ang tinatawagan niya kanina. Nagre-ring na. Hello? Sino ito? Ako ito, si Sarah. Kaninong number ito? Bakit? I-denial mo, hindi mo alam. Kasi, ano? Si Melissa ito. Melissa? Asawa ni Delphine? Oo, bakit? Sino ka ba? Ako si Sarah. Yung kausap niyo sa restaurant. Ako ang ina ni Eunice. Bakit hindi mo kasama ang anak mo? Dahil gusto kong mag-usap tayo. Nang tayong dalawa lang. Anong pag-uusapan natin? Ang tungkol kay Eunice at sa anak mo. Kay Karen? Bakit? Melissa, may ipagtatapat ako sa'yo. Ano yun? Hindi ba, sabi mo, kakaibang nararamdaman mo sa anak ko? At pakiramdam mo, anak mo siya? Oo. Melissa, totoo, may bahagi ka sa anak ko. Kayong mag-asawa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang mata ni Eunice, mata yun ng anak mo. Ano? Hindi ko alam. Akala ko noon, totoong may taong nagmagandang loob sa kanya na mag-donate ng mata. Ngunit, huli na nang malaman ko na yun pala ay galing sa masama. Si Arthur, kumuha siya ng mga taong makakasabwat sa kagustuhan na makakita ang anak ko. Paano? Sinabi sa akin ni Sela, ang taong nakasagasa sa anak mo, ipinagtapat niya sa akin na sinadya niya ang aksidente. Walang nakakita nang bundulin niya ang anak mo at dinala niya dito sa ospital. At doon, kausap na nilang doktor na si Peralta na siya rin ang nagsagawa ng operasyon. Gumastos ng malaking halaga si Arthur. Hindi. Para mangyari ang gusto niya. Hindi. Melissa, wala kaming kasalanan ng anak ko. Ni Eunice, si Arthur, siyang may kasalanan ng lahat. At ngayon, nasabi ko ng lahat. Kayo nang bahala. Wala na akong pakialam
kung anong gagawin niyo sa asawa ko. Pinauubaya ko na sa inyo ang lahat, Melissa. Saan niyo ko dadalhin? Bitiwan niyo ako. Huwag ka na pumalag. Sa kulungan ka na mabubulong ngayon. Paano, misis? Dadalhin na namin ang asawa mo. Kailangan magbayad siya sa kanyang kasalanan. Sige, Sargento. Gawin niyo ang nararapat. Hoy, Sarah! Tulungan mo ako. Huwag kang pumayag na dalhin ako ng mga ito. Sarah! Sarah! Patawarin mo ako, Arthur. Ngunit wala na akong magagawa. Yun ang hiniling sa akin ni Melissa. Kailangan kong tuparin. Pagbayaran mo ang kasalanan mo. Siguro naman ngayon, matatahimik na ang anak natin, Delphine. Nagbayad na ang mga taong may kasalanan sa kanya. Oo, Melissa. At sana nga, lubusan na siyang matahimik. Saan man siya naroroon ngayon. Wala na rin ang sakit ng loob ko. Dahil kahit papano, may bahagi pa rin ang anak natin na nabubuhay. Ang mga matang na kay Eunice ngayon. Delphine! Melissa! Halina kayo! Handa ng pagkain! Oh, tinatawag na tayo ni Sarah. Oo nga. At teka, aayusin ko lang tong mga bulaklak sa puntod ni Karen. Oh, sige. Ayan, okay na. Delphine? Sandali. Bakit? Sino yung batang kalaro ni Eunice? Laguan tayo! Parang si... Baka namang mata. Paano mo naman ako makikita? Si Karen! Napakinggan mo na ba ang mga balita? Sa mga magulang, huwag niyong hahayaang gumala na nag-iisa ang inyong mga anak, lalo na sa gabi, dahil marami sila na naghahanap ng mabibiktima. Kukunin nila ang mga mata at mga bahagi ng kanilang katawan na maaaring pakinabangan upang ilipat sa ibang nangangailangan. Gusto mo bang mangyari yon sa pinakamamahal mong anak? Kung sabagay, mawala man sila, buhay naman ang ibang bahagi ng kanilang katawan. Pero sa ibang tao nga lang. Ako po si Professor M. At bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko po kayong imbitahan na i-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong upload na kwentong kahindik-hindik, makapanindig balahibo at puno ng kababalaghan dito lamang sa Catch Horror.